Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Ngayon mga lolo at lola, sa araw po na ito, meron akong ibabalitang napaka-importante na dapat ninyong malaman. Ito ay patungkol sa update sa inyong matatanggap na mga good news sa mga SSS pensioners sa June 2025. At may dapat din kayong gawin upang hindi po maputol ang inyo pong tinatanggap na pensyon. Kaya naman, ang lahat po ng mga bagay o concern ating bigyan ng kasagutan nang sa gayon makuha ninyo ang punto ng video kong ito. Attention sa lahat ng mga senior citizens na pensioners sa SSS. Mga mahalagang mangyayari sa mga SSS pensioners sa June 2025, dapat alam mo ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, at iba pang bagay na update na binibigay ng gobyerno para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil po ang channel na ito ay intended po para sa mga updates sa ating mga senior citizens. At kung nais mo ang ganitong content, don't forget na i-hit ang subscribe button para manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Kaya naman, ano kaya itong mga importanteng bagay na mangyayari sa June 2025 ating pag-uusapan? Let's go! Importanteng malalaman ng ating mga SSS pensioners. Nakalagay dito ang pension releasing sa batch 1 at saka batch 2. At gusto ko pong i-explain sa inyo isa-isa para man mas klaro po ano ba ang pension basis, bakit po ganito po ang pension releasing. Ating pagkuha ng base ang SSS Circular Number 2020-024. Ito ay tumutukoy sa ating mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i-credit ang kanilang pensyon sa SSS. So may number 1 dito nakita niyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makikredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha nyo po ang inyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ngayon, titingnan natin ang kalendaryo ng Hunyo. Ang unang araw ng Hunyo ay linggo. So, ibig sabihin, hindi dito makikredit ang inyong pong pensyon. Ibig sabihin, mas mapaaga po ang inyong pensyon at tingnan natin ang kalendaryo ng Mayo kung kailan ba yung last working days. Ang last working days ay May 30. So expect po kayo mga SSS pensioners na ma-credit po ang inyong pension bukas po May 30, 2025. But ating tingnan ang June 16 kung ma-advance din ba ang inyong pong second batch na pension. So nakita natin ang June 16 ay hindi siya holiday, hindi siya Saturday at hindi siya Sunday. Kaya naman sa araw na ito, dito po talaga makikredit ang inyo pong pensyon. At sa mga nagtatanong kung meron na bang second tranche 1K pension increase sa mga SSS pensioners, ang sagot po ay wala po. Dahil ang mga nakita nyo pong mga vlogs
na nagsasabing meron na pong second tranche ay panloloko lamang po. Ang katotohanan po ay hindi po maibigay ngayong taon ang second tranche na pension increase sa ating mga senior citizens na pensioner sa SSS. Ngayon, pag-uusapan natin ang mangyayaring AKOP compliance. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-ensure po ang pagpatuloy na kanila tinatanggap na pensyon. Subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance po yan sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpa-akop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B. Retirement pensioners residing abroad. C. Total disability pensioners. D. Death or survivor pensioners. And E. Dependent guardianship under dependent children under guardianship. Kapag hindi ka po makakomply ng inyong AKOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with AKOP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended 1 month after the month of birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation of the pensioners after 2 years from the month of suspension. Ito po yung example. For example, sa Mayo, mag-i-end na ang May. So, ang SSS ay nag-post, sabi na dito, mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo? Kung ikaw ay pensioner or survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Mayo or Hunyo, may panahon ka pa para mag-comply ng iyong akop bago matapos ang buwan. Palagi po itong pinopost ng ating SSS na page dahil gusto nila na lahat po ng mga senior citizens na pensioners sa SSS ay makakatanggap po ng pensyon. Kaya naman, palagi nilang pinopost ang pagpaakop talaga. Sana nasagutan ko po ng tama ang iyong katanungan, Tatay Rodolfo. At kasi meron siyang concern. Sabi niya dito, nagpunta ako noong June 10, hindi alam ng babae gagawin, nakausap ko sa SSS Robinson Fairview para sa mag-akop total disability po ako, ayoko ko pumuputol ang pension ko. Kahapon na po pumunta ako doon, 60 years old. At yun po ang kumpletong detalye na dapat niyo pong malaman patungkol po sa akop. Yun ho ang importanteng balita na dapat ninyong malaman patungkol po sa darating na Hunyo 2025. Tatlong mahalagang at importanteng araw po. Una sa May 30, which is pangalawa sa June 16, pangatlo sa June 30. Huwag niyo po iyong kalimutan. Lalo na sa pagpaakop dahil marami pong nagchat-chat sa akin or nagko-comment na hindi na daw sila nakatanggap ng pensyon sa nakaraang buwan. Ano ba ang nagkulang? Ang kulang po ay pagpaakop. Dahil kinakailangan po tayo magpaakop and attention lang po. Lahat po ng mga 8 years old and above. Pero kung hindi ka 8 years old and above pero nagbe-message si SSS or nino-notify ka na SSS na magpaakop, dapat nyo pong gawin iyon ay para lang po iyon sa iyong kapakanan na makatanggap po kayo ng pensyon sa SSS. Kaya naman, sana'y nakatulong ako sa inyo sa maliit na paraan na ma-inform kayo patungkol sa pension or sa balita sa June 2025. Sa mga nagsasabing meron na ang second tranche, 1,000 pension increase, never pa po. Wala pa pong pension increase na mangyayari sa ngayong taon. Hindi po pwedeng mag-credit sa Sunday, Saturday, or holiday. And ayun, Sunday nakalagay si 1. Kaya naman mapaaga po ang ating bigayan sa SSS
pensions. Pero nakadepende po yan kasi may mga banks na delay po sila na mag-credit ng inyong mga pensyon. Kaya yun po. May mga banks naman na on time talaga pero may mga banks talaga na medyo late patatanggap at may magrereklamo pa, sir, hindi ko pa natanggap ang aking pensyon, bakit ba sabi mo ganito ganyan. Meron po mga delays po and pagpasensya nyo na. At dito naman po nagtatapos ang ating content sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood.